pagtulog sa bangka. Kahit masakit sa katawan, naging mahimbing din ang aking sandaling pagtulog na tila hinihili ako ng mga alon ng dagat. Hindi pa kami nangangalahati sa biyahe, kakaiba na ang aking naranasan. Pero kung itinuturing ko na itong espesyal na araw, mas espesyal pa pala ito para kay Tatay Noli. Ngayon pala ang kanyang ika-64 na kaarawan. Para si Tatay, tila di alintana ang kahalagahan ng araw na ito para sa kanya. May wala pa nga siyang tulog. Mataas na ang sikat ng araw. Karanahin ko pa rin tayo sa gitna ng dagat. Wala pa rin tayong nakikita na malapit na isla. Kanina, nung tinahyung natin si Tatay Noli, mga bandang alas 4 pa tayo ng hapon na karating dun sa ating destination sa Batangas. Okay, kung nakikita niyo, banda rin yung partner natin na bangka kasi sabi ni Tatay Noli, hindi dapat umalis na mag-isa lang dahil syempre kung mangingisda ka, kailangan na merong pagkakabitan ng lambat para mas malaki yung sakop ng lambat mo. Medyo na amoy ko na yung yung minubutong breakfast natin. Kaya maya-maya lamang mag-aalusan na tayo at i-celebrate natin yung tarawan ni Tatay Noli. Hi! Happy birthday! Oh, happy birthday ni Tatay Noli! Happy birthday! Ay, madalas ba pag tarawan nyo dito sa dagat nyo sineselebrate? Walang taga, walang talaga. Walang isda. Espesyal na handaan, payak na almusal na kanin at daing ang nakahanda sa maliit na bahagi ng bangka na nagsilbing aming hapagkainan. Sa isang sulok ng bangka nga lang nagluluto ang mga tao ni Tatay Noli gamit ang lata at kahoy na katungan ng uling. Salamat sa pagkain na nasa aming bangka. Pinatunayan po natin na sana magiging sa aming biyahe ng Batangas. Pero si Tatay Noli, yan ang mas sumalo sa amin. Di pa rin kasi niya naiwan ang manibela dahil habang tumatagal, tila palakas din ang palakas ng ayaw na aming sinusuon. Hindi naman silang nandito. Pero doon sa naging halong, hindi ko yung pasko nila dahil naging doon nasa doon sa mga bayo. Bakas sa kinakalawang na manibela, punit na trapal at mga pinagtagpitang kahoy na may kalumaan na ang bangka
parang kahit pa gaano ka lalakas yung alam eh, kayang-kaya naman itong bangkang to. Gano'n na po ba katagal itong bangka? Sabi nito, hindi pa po ito nakusira o tumatakbo. Gano'n na kamahal itong bangkang to? Dahil luma na ang bangka, hindi mo iwasang minsan pumapalya na. Nasiraan mo ba? So, babalikan natin. May binalikan tayo bangka kasi hindi na sila. Hindi pa natin sigurado kung naubusan lang ba ng tubig o tinigil yung makina. Sa isang iglap, wala na si Tatay Noli sa aming bangka at tumawid na sa kabilang bangkang nasira. Tatay, no, kahit nasa edad niya ngayon, napakaliksi, napakabilis nung pagkarating namin dito sa tabi ng isang bangka. Agad siyang lumilap doon para siya mismo ang asikaso doon sa pag-aayos ng sira o kung ano mga kulang na tubig doon sa radiator ng kabilang. Pinagdugtong na ng lubid ang 4 na bangka ni Tatay Noli at sa anak nitong si Kuya Dani. Para mahina ang bangkang nasira at napabilis na rin ang paglalayag. May manubila daw! Galing! Si Tatay Noli na mismo ang umayo sa pumalyang radiator dahil hindi pa sanay dito ang kanyang mga tauhan. Pero mahaba pa ang aming lalakbayin. Walang kasiguruhan kung may panibago na naman kaming agaryang haharap.